taon bahala sa mo. Kami kabalo, grabe ka dako sa baha. Mga buhawi na gyud di na gyud ni normal. Buton sanay na itabo sa mo mga silingan ni turon. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Kabisulon. Grabe ang baha. Naay buhawi sa bukid. Wala may kabalo ani asa ni paingon ani. Loin taon niya. Buton sa wala may kabalog. Asa may mudagan ani ang among mga silingan diri wala gyud ko kabalog unsay ni tabo sila. Relax lang mo. Relax lang mo. Lord, dahil ikaw na taong bahala sa pumasa ni Ingon. Wala ko kamalog sa itabo sa mga silingan diri. Lord, ikaw na yung taong bahala sa mga. Mga kababayan, ito po ay nangyayari sa Davao Occidental. Ito po a resident of Sitio Kapisulon, Barangay Calbay, Jose Abad Santos, Davao Occidental is now calling for God's help from the flood they experienced last night, July 10. First time, just Mayor Jason John Joyce is calling for residents to evacuate, especially those who have been displaced by the mountains and streams. Yan po mga kababayan, ito daw po ay nangyari sa Barangay Sitio Kapisulon, Barangay Calbay, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Yan po ang nangyari po dyan. Medyo nagkaroon po ng matinding landslide at hindi na po nila alam ang kanilang gagawin mga kababayan. Dahil po yan dito mga kababayan, ito pong pag-amin ni BBM ang matindi pong revelasyon ngayon sa atin. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di mano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsa ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PC... Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. Karapatan daw nila yun mga kababayan, yung kumikbak at magkaroon ng share sa pera ng gobyerno. Mismo po kay BBM Jr. nang galing itong pag-amin mga kababayan. Ito, panoorin nyo pa. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. Wala daw silang ginagawang mali. Ganyan daw talaga ang patakbo dito. Paano? And that's the hardest part to change. Yan daw ang pinakamahirap na parte na dapat nating baguhin. That's the hardest part to change. The culture. Kultura na daw po ito nila. Culture of within government. Yan, kultura na daw ito sa gobyerno mga kababayan, lalo na dito sa Marcos Jr. Where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Kickback daw yan mga kababayan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Karapatan
karapatan daw nila mga kababayan ayon kay Marcos Jr. para magka-kickback sa pera ng gobyerno. Kita nyo na to? Na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. Oh. Ano pa, mga kababayan? Sino pa ang nagsasabing pinagbibintangan natin? Itong si Marcos Jr., siya na mismo ang umamin. Abay, mapapamura ka talaga mga kababayan. Alam mo kung matino-tino ka talaga, hindi ka na talaga dito maniniwala kay Marcos Jr. No? Siya na mismo, naglalabasan na mismo sa kanyang pananalita, mga kababayan, di ba? Anyway, patikim pa lang po yan sa ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan, eto na. Mayroon pong taga Dinagat Island, Vice Governor, hindi po napigilan, magsalita na po patungkol po dito sa nangyayari kay Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin, mga kababayan, ito pong isang napakasikat din po na politiko na pabor at panig dito kay VP Inday Sara at kanya pong ipinaliwanag kung ano po ang nangyayari dito sa impeachment laban kay VP Inday Sara. At may mapapakinggan po tayo, mga kababayan, isang abogado. Pinakita po niya kung ano ang alas at ipapanalo ni VP Inday Sara dito nga po sa impeachment. Mga kababayan, nakikisuyo po ako sa inyo, ano ho? Gangan man lang, nandito na po kayo. Nakikisuyo po ako sa inyo, bukod po doon sa pagla-like, pag-share at pag-subscribe. Sana po patapusin nyo ang video. Katulad po kahapon kasi, may nakita po ako, hindi po pinatapos ang video. No? Nag-click lang, nag-comment, tapos umalis na, no, mga kababayan. Karapatan nyo po yun. Hindi naman kickback yun na sinasabi ni Marcos, di ba? Ang sa akin lang po, mga kababayan, kasi minsan may mga update. Katulad kahapon, yung unang part ng video na yun ay pinakita ko lang yung plaka ng isang congressman na wala pang yung nakatabon yung plaka. Pero bandang last part ng video na yung kahapon, mga kababayan, ay andoon na, may plaka pinakita. So sayang sa mga, kumbaga, minsan kasi habang nagkukuha tayo ng video, kasalukuyan, nag-update tayo, mga kababayan. Okay? So pakiusap po sana sa inyo, ay patapusin nyo po ang video nating ginagawa. Kung inyo lang pong papahintulutan o mamarapatin. Hindi ko naman po pwede kayong pilitin, mga kababayan. O, karapatan nyo yan, no? Hindi naman kickback yan ng pera ng bayan. So, karapatan nyo po kung hanggang saan lang ang inyong papanoorin. Pero, bilang isang vlogger, nakikisuyo po ako sa inyo. Patapusin nyo po kasi nga, minsan, kalahati pa lang, hindi pa ito yung buong video na inyong napapanood. Okay? Baka mamaya, mas mahalaga pala ay yung bandang dulo pa. O kung gusto nyo, skip nyo na muna. Tingnan nyo, baka bandang dulo, andun pala yung hinahanap ninyo. Okay, mga kababayan? Sige. Yan na po. Maraming salamat sa mga makakaunawa. Sa mga hindi naman makakaunawa, wala na po akong magagawa, mga kababayan. Ganun talaga no? Ang buhay. So, ano na lang tayo, magbigaya na lang tayo. Hindi naman po ito kickback na katulad nitong sinasabi ni Marcos Jr., mga kababayan. Okay, so, punta na po natin. Tingnan po ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. Ito po ay post ni Congressman Lian Ligarda Liviste. No? Kumusta na po kaya ang top 15 contractors, the most flood control projects? Ito po, Legacy Construction, number 1, Alpha and Omega, number 2, St. Timothy, number 3, QM, EGB, Top Notch, Center West, Sunwest, Highton, Tripolate, Royal Crown, Wawaw, MJ, LR, Rodridge. Ilan na dito, mga kababayan, ang alam ninyong kontraktor na nakulong dito sa 15 na mga napangalanang contractors, mga kababayan? Comment nyo nga dyan sa baba kung mayroon na kayong alam na kontraktor, mga kababayan, no, na nakulong. Kuminta kayo, mga kababayan. No? At ito pala si Senator Marcolita, mga kababayan. Bakit po pala siya naiyak? So, puntahan muna natin to sa Senator Marcolita. Ito po kasi ay post ni Ma'am Malu Tiquia, no? May caption ito na yung may dalawang tao kasi ito. Ayan po si Senator, si Congressman Mike Defensor. Ito po si Congressman, ito pong kanyang anak na I think nasa nito ang yata, no? 10 years old. Itong mga eksena na ito, mga kababayan. Tingnan niyo po si Senator Marcolita. Napaluha, no? Ito po ay kuha
nang nakasakay na po siya dyan po sa poster ng PNP, papunta po sa PNP. Nang iditin na po siya, nang kusa po siyang sumuko. Alam nyo, napakasimpleng larawan ito, pero kumurot sa puso natin, ano? Kasi isipin nyo mga kababayan, itong mga tao na ito, hindi po ako member ng INC ha. Dinidisclaimer ko lang sa inyo. Panan ko na. Hindi rin po ako member ng QGC. Hindi rin po ako kung kani-kanino mga member, ano. Basta ako po ay naniniwala, no, mayroon pong makapangyarihan sa lahat. Mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo, ito pong pangyayari kay Senator Marcolita, bakit napaluwa siya dito? Isipin nyo, ang alam mo na hindi naman kasalanan, pero ikaw yung mag-suffer ng ganito, at yung alam mo na may kakayahan ka bilang isang abogado, bilang isang senador. May kakayahan ka. At hindi lang yan ha. Mayroon ka pang INC na maraming mga kapatiran na talagang handang lumabas sa kalsada para protektahan ka. Diba? Laban dito sa mga mapang-abuso na gobyerno. Pero hindi mo nagawa, no? Anong ginawa mo na lang? Lumuha ka na lang. Ilinuha mo na lang. Hindi dahil sa duwag ka. Hindi dahil sa yung mahina ka. Hindi eh. Lumuha ka dahil nga sa iniisip mo or naiisip mo, may kakayahan ako eh. Pero hindi ko pwedeng ilabas. Hindi ko po pwedeng gawin. Diba? Ang punto dito mga kababayan, yung pang-aapi itong gobyernong ito ay sobrang-sobra na talaga. Ano yan, no? Ito si Mike Defensor ang nagbigay lang naman ng campaign donations. Na sinabi ng Comelec, hindi na yan kriminal. Diba? Pagkatapos ngayon, nagbagandang loob nga lang ito dahil kaibigan niya si Marcolita, ang dalawa pa ngayon ang nakulong. Samantalang itong mga hinayupak na ito, siguro ang nakulong dito, yung mga Diskaya, perhaps ito sigurong Alpha and Omega at saka Centimo ito eh. Di ba? Mga Diskaya ay may-ari ito, itong 2 and 3. Sila nakulong silang mag-asawa. Pero sino pa, bukod sa kanila mga kabayan? Wala na, di ba? Wala na. Ibig lang sabihin nito talaga, napaka-selective nitong Marcos administration na inaamin nila na sila yung may mga kickback. Di ba? Inaamin nila. Pero sino yung mga nakukulong mga kababayan? Yung hindi nagnakaw. Yung hindi magnanakaw, pinapakulong ng mga magnanakaw. Yan po ang realidad. Kaya malamang mga kababayan, yan po siguro lumuha si Senator Marcolita. Eh? Hay nako. Ito, puntahan na natin mga kababayan. Ito pong alas ni ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi po siya makukonvict. Absuelto po si si Vice President Sara Duterte. Ito naman po sa witness po, no, meron po siyang mga sinabi at doon sa proseso ng kanyang pag-iimbestiga hanggang sa paghahain po ng reklamo ay nabanggit doon na yung mga proseso ng pagkuha niya mismo ng magagamit niyang ebidensya. Sa tingin niyo po walang problema po doon, lalo na sa usaping technical or pamamaraan ngayon ng hukuman sa pagpresenta sa mga electronic na klase po ng mga ebidensya? Bago kasi yung, although matagal na rin yung electronic, meron na rin mga patas dyan. May mga rules and regulation yan. Yung printed copy, halimbawa, acceptable na rin yan eh. Siguro ang maganda naman yung strategy ng defense na sinisira nila yung tinatawag na documentation yan.
Kasi marami namang AI na yan na pwedeng palabasin ng AI yung gusto nilang ilabas, ano? Na ma-manipulate na rin yung mga image na yan. Siguro it's a matter of defense na yan, Edmar, pagdating ng opportunity ng defense to present their evidence, yun ang ilalabas nila. You cannot destroy the prosecution by cross-examination alone. Walang nananalo sa cross-examination lang eh. Drama lang sa TV yun, Manong Edmar eh. Yung makikita mo na biglang umamin yung testigo na, totoo yung sinasabi nyo. Walang ganun sa katotohanan eh. Sa actual, yung cross-examination mag-inject ka lang ng doubt eh. Ang panalo mo pa rin eh, yung klase na ebidensya mo na ipipresent. Alam mo, nakikita ko dyan, nakikwentuhan na rin lang tayo, no? Opo. Tatlo ang pwedeng approach ng defense dyan eh. Ayaw ko kung meron pa ika-4 para sa kanila, no? Pero yung tatlong yun, una, i-deny nila na wala talagang ganong sinabi ni Vice President. Yung sabihin nila na AI generated lang yung ipinipresenta niya, no? Pero these two options ay masyadong subservient. Yung pangatlo dyan na maganda siguro is yung kaya sumagot siya ng ganon dahil na-provoke din siya, na tinatakot din siya na patayin. Kaya nagsalita rin siya ng papatayin din kita. Parang yung pag normal na, meron kasi sa libel na you have the right of self-defense na yung sasagot mo, parang pagmumura rin. Pero kailangan balansyado doon sa sinabi ng kabila. Parang yan ata yung punto din, attorney, kasi kung mapapakinggan natin yung closing remarks ng depensa, muling nabalik doon yung Oplan na Romanov, yung mga biglaang pagtanggal sa kanyang security, profiling kung saan siya nakatira, Davao and Manila, at napakarami pa na parang red flag sa kanya, at andun yung banta, which is nagkaroon nga ng conditional threat kung tawagin, attorney. Iyon nga, kaya sinabi ko kanina parang nagkikwentuhan tayo dahil alam mo yan eh. Alam kong nasubaybayan mo rin. Palagi ko yun ang magiging principal defense nila. Kaya nabanggit ko naman yung pangatlong na yan kasi yung binanggit mo yung sinisira nila yung documentation ng video, no? So that is one of the options, isa sa tatlong sinabi ko. Pero yung pangatlo na ikaw, maganda yung observation mo, para ka na rin abogado, Edmar eh. Nakita mo yung takbo ng depensa ng defense. Diba? Opo. Dito naman po sa sir, sa ebidensya na sinasabing gagamitin, pero hindi naman po sa panahon na siya ay impeachable official. Pwede ba 'yon? Hindi pwede 'yon kasi ang isa sa mga issue diyan yung character eh. So ano ba ang character mo bago ka naging vice president? Ano ang character mo nung naging vice president ka na? At ano magiging karakter mo pag naging presidente ka na? So, ni-establish nila yung pattern ng karakter. Dito mga kababayan, ang ganda ng punto na to dito. Pakinggan po natin ang maigi ha. Mamaya po ako magre-react kasi mayroon na po akong alam na mga argumento bukod pa dito sa sinasabi ni Attorney. Although, napakaganda na po ng argumento ni Attorney. Dadagdagan pa po natin ito. Pakinggan po ninyo kasi isang punto dito ni Attorney, napakaganda nito mga kababayan. Mahalaga ito para sa kaso ni Vice President Sara. Kasi alam mo yung impeachment na yan, dalawa yung
tinatarget ng prosecution yung senator judges at saka yung public na nakikinig. So, ipipresent nila yung who is Sara Duterte before she became president, vice president, di ba? Yung kilos niya as a mayor or vice mayor. Pero alam mo, double-bladed yan, Edmar, kasi kung may papakita nila na strong leader siya doon sa character na yon at strong leader pa siya ng vice president, it will convince the people na what we need is strong leader. So, yung sinasabi mong yan, baka yan din ang magiging problema ng prosecution later dahil ang taong bayan marunong namang tumingin do sa klase ng karakter dahil ang mga taong bayan natin on their day-to-day life do look at people in the state character na obserbahan niya. Matatalino rin ang mga Pilipino, Edmar. Opo. Attorney, siguro bilang panghuli, Ayan mga kababayan, na-pick up nyo ba yung punto dito ni Attorney? Ang ganda ng punto dito ni Attorney mga kababayan sa bandang huli sinabi niya kasi 'di ba ina-establish nitong prosecution kaya nga nila kinuha pati yung witness yung sinapak ni BP Inday noong 2011 pa para mag-establish nila na ito si BP Inday Sara ganito kasama ang imahe, 'di ba? Pero double edge ito. Diba mga kababayan? Ibig sabihin, magkabilang talim. Kasi ang taong bayan, oo, may magsasabi. Maaari nga, makuha nila yan ngayon at masiraan nila si BP Inday na ganito na talaga ang karakter ni BP Inday. Mula nung mayor pa lang siya hanggang ngayon vice president na siya, may tendency talaga siyang manakit ng tao. Yun yung gusto nilang iparali sa buong sa kanilang mga taga-suporta. Pero para naman dito sa kampo ni BP Inday at para doon sa mga tao na neutral, ito yun mga kababayan. Ang epekto naman nito, makikita nila na, oy, sandali, teka, napakatapang nito, napakababaeng tao pero kayang manapak ng lalaki. At lumalaban. Di ba? Sa punto ngayon mga kababayan, di ba? Yan yung kailangan ng taong bayan. Ito yung kailangan nating leader, yung matapang. Hindi yung matapang ka lang pagdating sa programa mo. Matapang ka lang pag pangbarangay ang mga isyo. Pero pag national issue na, pag oligarko na ang kinakalaban or kalaban, tiklop ka na. Di ba? May kikilala kayo siguro, mga kababayan ng mga senador, na napakatatapang nung sila ay nasa mga programa nila sa mga radio television. Di ba? Pero pagdating ngayon, nung sila ay senador na, wala na, tiklop na po. Hindi na po sila makapagsalita, tamimi na sila. Di ba? Pero si BP Inday, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago. Matapang noon, matapang ngayon. Saan matapang? Hindi matapang para mang-api. Hindi matapang para magnakaw. Kundi matapang itong mga ito para ipagtanggol ang kapakanan ng mga maliliit. Tandaan po ninyo, ang konteksto doon kung bakit nasapak ni BP Inday, yung sheriff na yon, bastos yun. Nakiusap ang mayor. Tandaan ninyo mayor si Vice President Sara, dyan sa Davao City that time. Nakiusap pa siya na wag muna. Ilang oras lang naman ang aantayin. Pero hindi po nakapag-antay itong sheriff na ito at pinadimulis niya na. Kung ikaw ngayon ang lalagay sa mayor, binastos ka na, matapang ka pa. Alam mo naman tama ang ginagawa mo. Hindi ka naman ura-urada. Hindi mo nga siya binastos, di ba? Hindi mo siya agad sinapak Pinakiusapan mo muna. Tama hindi? Pinakiusapan mo muna na wag muna, antayin mo muna. Ang ilang oras na lang naman, maglalabas ng desisyon. Pagka naglabas ng desisyon na pabor sa inyo, sige, go. Ngayon kung pabor sa akin, di tumigil kayo. Hindi po ito sinunod ng sheriff that time. Yun po yung totoong konteksto dyan. Hindi naman kaagad, basta nilang siraulo, itong si Vice President Sara Duterte, na narapak na lang agad. Di ba mga kababayan? Kaya dahil dito, doble ang talim. Double edge. Ang tapang ni Vice President Inday Sara Duterte, mula noon hanggang ngayon, yung tuloy ngayon ang lumalabas na punto dito mga. Okay?
So alas, instead mga kababayan na maging kasiraan ni BP Inday, itong ginagawa sa kanya na kukunin itong mga witness na mga past na nangyari sa kanya, ito pa ngayon ang magiging alas niya. Gamit pa niya ito para depensahan ang kanyang sarili. Sa punto mga kababayan, tungkol naman dito sa sinabi ng witness, di ba, na kanila daw ito record at napatunayan nga natin sa pamamagitan ni Senator Robin na hindi niya po hawak ang raw video or original. Ang sa kanya, photocopy, screen record, screen copy, yun lang ang hawak niya. Now, mga kababayan, napakalaki po nitong question. Napakalaki po nitong question. Bakit? Kasi po, sa taas ng teknolohiya ngayon, sa tindi ng teknolohiya ngayon, di ba? Mabilis na lang po ang AI generated. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Si Marcos mismo, once na mayroong ipalabas na video, ang pinaka-famous, yung pagpupulburon di umano, sinabi niya yon na AI generated, di ba? Pinasinungalingan nila yon. Hindi daw yun totoo. So, ito ngayon, punta tayo kay BP Inday. Di ba mas justice kung ipalabas ang buong video at yung original raw video? Hindi lang yung justice para kay VP Inday. Hindi lang din yung justice para kay BBM, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Kundi justice din yon para sa taong bayan. At respeto rin para sa tamang proseso ng impeachment. Pag hindi nyo po ito ipinalabas ng buo, napakaraming implikasyon na maaaring maidulot nito. Una, hindi ninyo sinunod yung tamang proseso. Or kaya, sinortcut ninyo ang proseso para lang umayon sa inyo. Now, sabihin natin ngayon mga kababayan, ipagpalagay na lang natin, ipalabas ninyo yan. Napatunayan ninyo ngayon, nagdesisyon kayo ngayon mga huwis dyan. O ngayon, pag nagdesisyon kayo ngayon na guilty si BP Inday, sa pamamagitan lang ng isang clip lang yun, sa tingin nyo ba makukumbinsin ninyo ang taong bayan? Eh, kasi hindi nyo pinalabas ang buong video. Tandaan po ninyo, 2 oras mahigit yung video na yon na dapat yung ipanood kasi nandoon yung buong konteksto. Kung pipili ka lang ng ilang portion, 2 minutes, 1 minute, makukuha mo ba ang buong konteksto? Sa tingin ko, puro parehas tayo mag-agree. Bubunista ka man, tangalista ka man, or DDS ka man, puro parehas tayo mag-agree na dapat makuha natin ang buong konteksto bago tayo humatol. Gets mo? Ngayon, kung hindi mo gusto itong argumento ko na to na dapat ipalabas ang buo, ibig sabihin, mayroon ka na talagang sariling paghatol. Baka membro ka, bitutasin, na habang ongoing yung impeachment process, nagbabrowse-browse lang, hindi nakikinig, hindi attentive. Baka ganon. Hindi natin alam, baka may hawak na kayong hatol eh. Diba? Pero, makakamtan lang ng lahat ang tunay na hustisya kung ipapalabas ang buong video para malaman ang konteksto. At hindi lang basta buong video, raw video, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Now, pag hindi nangyari yan, humatol man kayo dyan, mahihirapan kayong makagawa ng tama at tunay na paghatol. Sa makatuwid mga kababayan, ito yung hawak na alas ni Vice President Inday Sara Duterte. May payo ngayon si attorney, di ba? Sabi ng attorney, pwedeng i-deny. Hindi na pwedeng i-deny. Para sa akin, attorney, kasi nga, naging public yan. So, mahirap. Ano pa ba isang option? AI generated yan. So, yun na nga ngayon. Kasi nga, nagpanggap ito. Nagsabi ito na siya daw expert eh. Diba? So, kinikilala ng gobyerno kasi nandyan nga siya, NBI agent eh. Isa lang ang punto ko dito, mga kababayan. Dapat ipalabas ng buo para talaga sa kalinawan ng lahat. Ngayon, ang mga attorney nagsasabi, yung lalo na yung counsel, yung prosecutors, sinasabi nila, ay magpapatagal lang ito, delaying tactics ang ginagawa nyo. Ano kayo? Utot nyo. Gagawa-gawa kayo ng impeachment tapos hindi nyo susundin ang tamang proseso.
Ipapa-impeach ninyo ito na 32 million ang bumuto. Tapos hindi ninyo bibigyan ng tamang hustisya. Ito yung tamang hustisya. Kasi udang umabot na 10 taon yan, so be it. Diba? Anong pakialam namin? Ipalabas nyo yung buong konteksto ng video, period. Para makontento kami. Humatol man kayo, ito, nakita ninyo talaga eh. Nakita rin ng taong bayan eh. Na talagang ito talaga ang buong konteksto na sinabi ni BP Inday eh. Di ba? Humatol man kayo, hindi na kayo kagagalitan ng taong bayan. Lalo na ang mga Duterte supporters. I hope mga kababayan na nagets nyo po ang aking maliit na analysis. Ang punto ko lang dito, raw video, ipalabas ang buong video kay pro Duterte ka, anti Duterte ka, makikinabang ka pag ipalabas yung raw at buong video. For the sake of all context, lahat ng konteksto, lahat ng punto, doon tayo magbase sa tunay, original na raw video. Pag hindi ito, mahirap tayong mag-conclude. Diba? Isa pa, dagdag ko lang. Kung ganun pala mga kababayan, na okay na pala yung 2 minutes, 1 minute lang sa 2 oras na video, bakit nyo kinuha yung 2011 pa na pangyayari? Diba? Wala na kayong karapatan kunin yan kung dito lang pala kayo magbabase sa 2 minutes eh. Selective yan, hindi po yan process mga kababayan, hindi po yan due process, selective process po ang gusto ninyong mangyari. Pipiliin nyo lang lahat ang mga gusto ninyo at itatapon ninyo yung ayaw ninyo. Di ba kagaguhan yan? Gago lang ang maniniwala sa inyo. Okay, di pa tayo sa isang issue mga kababayan. Ito na, mismong itong si Jed Eclio mga kababayan, Vice Governor po ng Dinagat Island. Ina ninyong lahat did not fact approve. Meaning, hindi siya nag-request ng confidential funds at lumabas ang pera na download sa Office of the Vice President December 20. Kakandara pa po ang Office of the President of how to disburse the money dahil every end of the year kailangan pong mag-liquidate sa COA. Meaning, sinet up po si Inday para po mataranta. Hindi po basta-basta kaagad makasabit December 20 po. Kailangan po niyang matapos bago matapos ang year ng 2022. Ginawa nila lahat para instigate ng hatred kay Inday. Masulsulan ang mga tao. Can you imagine that? Planado na po ito lahat. Ito po ang pinaka-iintay ko. Galing na po kay Attorney Season. Right? For the first time. Dali lang magsabi, paninira lang yan. No? Kaya hindi masyadong na-explain natin mabuti. Yung mga acknowledgement receipts that was submitted sa COA, they jump into conclusion ay isang tao lamang ang pumirma. And then they made a big fuss of Mary Grace Piatos. They were spreading bias, false informations. There was a time na parang walang naniniwala sa kanila. So, siguro, pre-practice nila yon, no? To show the people sa public na confident sila. To state a fact na kunyari katotohanan ang sinasabi nila. Okay? But what the prosecution avoided informing the public so far are these. Let's watch this. What the prosecution avoided informing the public so far are these. That it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for
confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM dated November 28, 2022 and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number SARO-BM by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Ipapaliwanag ko po yun, okay? Para i-connect natin doon sa pagmumura ni Inday at dito sa sinabi ni Attorney Season. Okay? It was then the Secretary of DBM, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022. The Office of the Vice President did not fact approve, meaning hindi siya nag-request ng confidential funds. Ito po ay sa kauna-unahang pagkakataon na lumabas po ito. Kaya po, hirap tayong mag-explain. Ano ang pagkukuhaan natin ng example na talagang kasinungalingan ito lahat, programmed ito, planned ito, design nila ito to destroy Inday Sara Duterte para hindi makatakbo. That the OVP didn't in fact approve the recommendation of the DBM through a memorandum of the Executive Secretary dated November 28, 2022. December 13, lumabas po ang SARO. I am very familiar with SARO. It's because ilang taon po akong nag-work, dekada din po, as Chief of Staff ni Mami Glenn sa Congress. Ang SARO po ay Special Allotment Order. Yun po ang SARO. Parang katumbas ng pera na po yun. At lumabas ang pera na download sa Office of the Vice President December 20. Nakadarapa po ang Office of the President of how to disburse the money dahil every end of the year kailangan pong mag-liquidate sa COA. Kahit hindi po gusto ni Inda yun, pero ramdam na niya na tinatraidor na siya ng paligid niya, tinanggap pa rin niya. Kaya nga may yung sino ba yung witness na nagsabi na binigyan siyang malaking pera at dineliver niya kung kani-kanino. Kasi syempre, nataranta na si Inday. Ang sabi niya, ipamigay ninyo yan, bla doon sa mga nangangailangan, whatever. Meaning, sinet up po si Inday para po mataranta. Hindi po basta-basta kaagad makasabit. December 20 po, kailangan po niyang matapos bago matapos ang year ng 2022. Meaning, sinet up lamang po siya. Framed up lahat ito sa kanya. Kaya po siya nagmura. Pakinggan ulit natin itong galit niya kay Liza Marcos. Ang ina ninyong lahat, Liza Marcos. Naalala mo? Sana walang copyright ito mga kawayan kasi nga alam nyo naman no? Walang Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. See? Ang sabi po niya, you sent me a video
with the written instructions na dalhin sa DepEd ang pera. Wala pa yung confidential funds, nandoon na yung white envelope. I know what she's trying to say, but I don't want to put words into our Vice President's mouth. Para po malaman ninyong lahat, this is framed up sa kanya. Ang sabi ni Attorney Sison, kung sino man ang accused, meron talaga under the law, merong legal remedies, bibigyan ka ng sapat na panahon. Lalo na nakita nila na na-download ang pera December 20. How could you liquidate all those ganun kalaki? Kaya feel ko po itong pangyayari kay Inday. Noon pa alam ko na eh. No, alam ko na kung what they're trying to prove. Alam ko na kung ano ang ginagawa talaga nila. Ano ang gusto nilang mangyari kay Inday. Out, meaning cannot run. Ginagawa nila ay pinoprogram nila ang utak ng tao. No? Yung systematically embedded thinking patterns. Yun ang ginagawa po nila. No? Para matanim sa isip ng mga tao yung gusto nilang itanim, gusto nilang paniwalaan ng publiko. Misinformations and disinformations. Yun po ang pinakamalakas, mabigat na weapon, no, to manipulate public opinion, to incite hatred, to provoke hatred sa gustong sirain. But tandaan po natin, palagi ko pong sinasabi na lalabas at lalabas ang katotohanan. Because truth is equals God. Ang nangyari po sa buhay ko, yung sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalam, try to realize it. It's a concrete proof that God exists. Hindi lang siya nag-exist, but He revenge for us. Kaya palagi ko sinasabi na huwag ka mag-alala, Inday, kakampi natin si God. Dahil nga it happened to me. Lahat ng gumawa sa akin ng kaapihan, lahat ng gumawa sa akin ng hindi maganda, tinanggal ng Diyos, and God will revenge for Inday. Ang sabi po ni Attorney Sison, to invite suspicion. Para po kayo ay maraming pagdududa, mawala ang trust ninyo sa ating Vice President. But ang sabi ng ating Attorney Sison, more importantly, that nothing in the notice of this allowance or COA decision states any findings misuse of confidential funds. Pinatunayan yan ni Attorney Gloria Camora sa committee hearing noong April 14 of 2026. See? Katulad din ni Senator Marcoleta, sinabi na ng COMELEC, wala problema, wala yan. Tinuloy pa rin ang plunder because the Lord of the Ombudsman. Kasi mga kapatid, ano bang ugali ng, what is the nature of human beings? Madaling tumaas ang kilay, no, madaling mag-react, madaling mag-comment, without immediate concrete proof of wrongdoing. No? Kaya po nagpo-post ako ng video. Palagi ko sinasabi, tapusin ninyo ang video. No? Dahil people often comment right away without even finishing the video first. Comment agad. But ang punto na sinabi ni attorney na kailangan deserving si VP Sara na ma-acquit dahil frame up lahat ito. Design, program para sirain, para hindi makatakbo ngayong 2028 ang ating pinalanggang Vice President Sara Z. Duterte. Frame up, set up. All lies. Ayan mga kababayan. So ito pong si Vice Governor Jade Iclio. No? Jade B. Iclio. Vice Governor ng Dinagat Islands. No? Siya po ay masugid na supporter ni Vice President Sara Duterte at talagang hangang-hanga po siya kay Vice President Sara Duterte. At kailangan po, sabi nga niya sa manang dulo nitong video niya, bago po tayo mag-comment, panoorin po muna ninyo ang buong video. Nasasanay po tayo kasi ito hindi naman po sa pagano sa ibang natin mga kasama ng mga support. Panoorin nyo po lagi kasi
hindi naman po ang aming mga video, basta lang po namin ginawa ng hindi po namin ni-research. No? Ni-research po namin ito. Hindi po namin sa pinapautang na loob sa inyo ito, mga kababayan. Ano? Ang sa amin lang, para makuha nyo po lahat ang buong konteksto. May mga nababasa ako, maraming mga katanungan, mga kababayan. Panoorin nyo po, buuin nyo po yung video. Kasi minsan may nagtatanong, sabi ng isa, excuse me, hindi yan kalibil ni Banat Bay, sabing ganon. Yung punto ko doon, kalibil, si Sangkay Janjan, yung vlogger ni Marcos, ang punto ko doon, mga kababayan, na ito ay kalibil sa laki ng channel. Pero sa argumento, malayo yun kay Banat Bay. Okay? So yan po yung sinasabi ko dito, mga kababayan. Marami na kasi mga paliwanag, pero syempre, kailangan ko pa rin po bigyan kayo ng kalinawan. Sa mga nagtatanong pa, tulad dito, marami po akong, habang pinapanood natin ito, si Ma'am J.D. Cleo, Vice Governor, nagbabasa ako ng mga comment. At may mga nabasa nga ako, sabi ng iba, wala naman yung video, no? Wala naman yung, asaan na yung hit and run? Yun, hindi po napanood yun, hindi po nanood ng buo. Kasi kung pinanood nyo yung buo, makikita nyo po andoon. Pinakita po yun ng DZRH sa bandang dulo na po ng video. Kasi hindi ko po kaagad na i-prepare yun, mga kababayan. Kasi nga, nag-update po ako habang ongoing po ang ating vlog, mga kababayan, tumitingin po ako dito sa mga balita para support kung may update na. Nataon, bandang dulo na natin nakita yung update noon na balita na yon. So doon ko nilagay sa dulo. Kaya lang yung iba, hindi pinatapos. Kitang-kita po, mga kababayan, sa algorithm, nakita ko marami ang hindi nagpatapos, kaya ang daming mga comment na wala naman daw yung hit and run, hindi ko naman daw pinakita. Pero natuwa naman ako kasi may mga nagpatapos dahil nakita nila yung plate number. Kasi bandang umpisa kasi nun, mga kababayan, wala yung plate number May nagsabi pa, ginagawa mo pa kaming manghuhula, pinahulaan nyo pa sa amin. Siyempre, alam nga naman mag-conclude ako, mga kababayan. Hindi pa kami pwedeng mag-conclude kung sinong congressman. Pero kita nyo naman, di ba? May sticker ng congressman, representative. Di ba? At yung sasakyan niya mismo, Land Cruiser, bibihira pong may ganyang sasakyan, kundi yung mga ang nakaka-afford lang yan, yung mga crops. Kasi mayayaman sila. Galing sa malita. Yun po yun. Ang hirap no, mga kababayan, minsan ay hindi ka talaga makapagano. Pero sige, trabaho po namin to mag-explain sa inyo. Pero ang pakiusap lang namin, para mas may matutunan po tayo, patapusin nyo po lagi ang mga video. Para naman sulit din ang aming pinaghihirapan mag-research. Talagang ito, mga kababayan, akala nyo lang, minsan, parang simple lang, nag-video lang. Hindi po ganun. Dahil kami po nag-video, iniingatan po namin, una, hindi kami po pwedeng magpalabas sa inyo ng fake news. No? At pangalawa, hindi po kami po pwedeng magbigay sa inyo ng mga maling mga impormasyon. Fake news, maling impormasyon. Parehas yun. No? Pero sa totoo lang, mga kababayan, ito po talagang iniingatan namin. Yung prinsipyo namin na hindi nyo kami mapagbintangan, na mayroon kaming kinikilingan na para bagang ang dating, kaya kami kumikiling dahil sa mayroon kaming iniintay na kapalit. Pinananatili po namin ito, ang prinsipyo namin, na kailanman ay kami iba. Lalo na nga po sa mga sinusuportahan natin, mga politiko. Tapos doon naman sa mga nagko-comment, mga kababayan, sinasabi, mahina daw ang aking boses. Alam nyo, mula pa noon, mga kababayan, sinisikap ko na talaga na ayusin ang ating microphone. Minsan, pagka sobrang hina, may magko-comment na sobrang hina. Pag malakas naman sobrang, may magko-comment na sobrang lakas. Ano ho? Hindi ko po makuha pa yung tamang timpla. Pero kahit mahina, kahit malakas, kahit katamtaman, alam ko hindi pa rin po maiiwasan, mababawasan ang lahat na hindi pa rin po maiwasan na may mag-comment pa rin po ng gano'n. Anyway, hindi po yan ang importante. Ang importante po, mga kababayan, sana nag-gets ninyo, nakuha ninyo lahat ang ating impormasyon ay sinersay. Ito, mayroon pong naganap kahapon, mga kababayan, natuloy po ang rally pa rin kahit binabagyo na ang ating mga kababayan. Hindi napigil ng ulan ang panawagan ng ilang retiradong uniform personnel na papanagutin ang mga korap, kabilang ang mga sangkot sa flood control scandal. Nakatutok si Von Aquino. Rain or shine! Rain or shine! Sa kabila ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa lungsod ng Maynila,
hindi natinag ang mga nakisa sa interfaith rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative o UPI na kinabibilangan ng mga retired military, police at uniformed service personnel. Ayon sa UPI, layunin ng kilos protesta na makapagpahayag ang taong bayan ng kanilang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, partikular ukol sa flood control scandal. Panagutin yung mga nagnakaw ng perang taong bayan at saka isoli yung mga perang ninakaw. Kasi flood control, isang portion lamang po yun eh. Pero sinasabi na marami pa ng mga ibang departments ang involved, hindi lamang yung DPWH. Paglilinaw ng UPI, bagamat hindi nila ipinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ng sino mang opisyal ng gobyerno, malaya raw ang kahit na sinong sumama sa kanilang rally na magpahayag ng kanilang saloobin. May ilang retiradong military official nga ang may ganyang sinabi sa entablado. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa nating Pilipino. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang ukol dito. Ang anak ni Senador Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta namataan din sa rally. Ako po'y nakikisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakabantay naman sa rally ang mga tauhan ng Manila Police District. Monitoring tayo dito at ito naman ay Freedom Park. At sa ngayon, as we speak, meron na tayong crowd estimate dito ng mga more or less mga 2,000. At ngayon, makita naman natin, normal situation tayo. Tuloy-tuloy yung ating monitoring sa lugar. At yung daloy ng trapiko, mayroon tayong mga personnel na nagmaman ng daloy ng trapiko. Ayon sa UPI, magtatagal ang rally hanggang alas 12 ng hating gabi. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Kita nyo mga kababayan, hindi po nagpapigil ang taong bayan sa kabila po nitong malakas or bagyo, ano ho? Kundi talagang bumaha pa rin po ng tao ito pong liwasang Bonifacio. At akala po ni Marcos Jr., pagkahuli ni Senator Marcoleta ay tigil na ang lahat. Pero mga kababayan, tuloy po ang laban ng bayan. Lalo na nga po dito ngayon na si Marcos mismo ay umamin na, no? Na talagang ang kickback ay ano na nila, ugali na nila yan. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. Karapatan daw nila magkaroon ng kickback, mga kababayan. Ito na po ang ating presidente ngayon. Okay lang pala sa kanya na mayroong mga nagki-kickback dito sa pera ng bayan. So, kung kayo, taong bayan, sawang-sawa na kayo dito kay Marcos, kung sa kanya, okay lang yung kickback, abay, bigyan nyo siya ng isang malutong na flying kick para naman makick na po siya dyan sa Malacanang. Total, yun naman po ang hilig niya, di ba? Kickback bigyan nyo rin ng front kick para mapakickback siya. Mga kababayan, ano ang inyong masasabi sa video ito? Paki-comment po dyan sa baba, sa comment section. Kung mayroon po kayong makakatanungan, sige na po, huwag kong mahihiya, okay? Huwag po kayo mahihiya. Ano man po ang inyong saloobin sa buong video na ito, kahit sa akin, okay lang po yan. At least, nasa demokrasya po tayo. Maraming salamat. Magkita tayo sa muli. Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!